Si Prince Andrew ay nahaharap ngayon sa lumalaking presyon na lisanin ang Royal Lodge sa Windsor, habang iniulat na nakikipag-usap ang mga kinatawan ni Haring Charles tungkol sa kinabukasan ng tahanan ng kontrobersyal na Maharlika. Isang napakalaking hindi inaasahang kaguluhan. Ang umano'y bumabalot sa pinakamataas na antas ng pamilya ng Hari ng Britanya matapos basagin ni Prince Andrew ang kanyang matagal na pananahimik sa pamamagitan ng mga nakakagulat na alegasyon laban kay Meghan Markle. Sa serya ng mga lubhang kumpidensyal na legal na dokumento at pribadong record na di umano'y na-leak, naglatag ang Duke ng York ng mabibigat na paratang laban kay Meghan Markle. Ayon sa kanya, hindi umano inosenteng biktima ng burokrasya ng palasyo ang Duchess of Sussex. Sa halip, sinasabing aktibo itong nakikipagtulungan sa mga panlabas na korporasyon upang makalikom ng impormasyon tungkol sa kanyang personal na pananalapi bago pa man ang kasal sa loob ng maharlikang pamilya. Ang mga pahayag na ito ni Andrew ay ikinagulat ng mga taga-subaybay ng maharlikang pamilya sa buong mundo at muling binuhay ang mga tanong tungkol sa mga pangyayaring nauugnay sa tinatawag na Megxit. Ayon sa kanyang salaysay, nahuli umano niya si Meghan Markle habang sinusuri ang mga pinaghihigpitang administratibong dokumento sa isang pribadong silid-aralan sa Sandringham. Iginigiit ni Andrew na sinusubukan umano ni Meghan na ma-access ang mga sensitibong dokumento na may kaugnayan sa kanyang 10 taong panunungkulan bilang espesyal na kinatawan ng United Kingdom para sa pandaigdigang kalakalan. Para sa kanya, hindi ito simpleng pagkakamali o inosenteng pag-uusisa tungkol sa kasaysayan ng palasyo. Sa halip, inaakusahan niya ang Duchess of Sussex na nagsasagawa ng isang sopistikadong, independenteng operasyon ng pangangalap ng impormasyon mula mismo sa loob ng maharlikang institusyon gamit umano ang kanyang bagong katayuan bilang miyembro ng pamilya ng hari upang makapasok sa mga lugar at dokumentong matagal nang hindi naaabot ng iba. Ano na nga ba ang natuklasan ni Prince Andrew sa mga dokumentong ito? Ano ang nilalaman ng di umano'y lihim na kasunduan na pinaniniwalaan niyang sinusubukang tuklasin ni Meghan para sa kanyang sariling pinansyal na kalayaan? At paano nagawang harangin ng isang prinsipe na matagal nang nasa laylayan ng buhay maharlika, ang isa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa makabagong kasaysayan ng monarkiya? Bago suriin ang mga ebidensya at isa-isahin ang mga alegasyong ito, mahalagang unawain na ang pinagmulan ng kwentong ito ay hindi nagsimula sa isang press conference o isang kontrobersyal na panayam sa telebisyon. Nagsimula ito noong malamig at mahamog na mga araw ng Enero 2019 sa Sandringham Estate sa Norfolk. Nagtipon noon ang pamilya ng hari para sa kanilang tradisyonal na winter retreat. Isang pribadong panahon para sa mga pagtitipon, hapunan, at pagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng pamilya malayo sa mga mata ng pandaigdigang media. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, mabigat na ang tensyon sa loob ng tahanan. Ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng Sussexes at ng iba pang miyembro ng pamilya ay nagsisimula ng dominahin ang mga pahayagan sa Britanya. Sa panahong ito, sinabi ni Prince Andrew na nagpunta siya sa aklatan isang gabi upang kumuha ng mga lumang mapa. Tahimik ang buong bahay. Nakapagpahinga na ang mga empleyado at ang tanging maririnig ay ang malamig na hanging humahampas sa matatandang bintana ng mansyon. Habang papalapit siya sa pribadong archive room, isang lugar na nangangailangan ng espesyal na digital clearance at tahasang pahintulot upang mapasok, napansin niya ang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa loob. Hindi niya inaasahang may tao roon. Ang
Ang silid na yon ay naglalaman ng mga pribadong talaarawan, financial ledger, at sensitibong korespondensya ng maharlikang pamilya na nakaimbak sa loob ng mahigit isang siglo. Nang buksan niya ang pinto, sinabi niyang hindi niya natagpuan ang isang archivist o security officer. Sa halip, nakita niya si Meghan Markle na nakatayo sa harap ng isang malaking metal filing cabinet na nakabukas, hawak ang isang modernong camera phone at mabilis na kinukuhanan ng larawan ang mga dokumentong pinansyal na may kaugnayan sa House of York. Ayon kay Andrew, ang sumunod na komprontasyon ay maikli, ngunit puno ng tensyon. Nang tanungin niya kung bakit nasa loob si Meghan ng isang pinaghihigpitang silid sa hating gabi, hindi umano ito nagpakita ng takot o pag-aalala. Sa halip, ipinaliwanag nitong naghahanap lamang siya ng mga lumang larawan ng pamilya para sa isang personal na digital project na may kaugnayan sa kanyang planong lifestyle brand. Ngunit ayon kay Andrew, ang dokumentong nakabukas sa mesa ay walang kaugnayan sa mga larawan ng pamilya. Isa umano itong makapal na itim na binder na naglalaman ng sensitibong record pinansyal mula sa kanyang panahon bilang espesyal na trade envoy ng United Kingdom. Sinasabi niyang ang mga dokumentong iyon ay matagal nang hinahangad ng mga mamamahayag, mga grupong kritikal sa monarkiya at mga internasyonal na investigador. Kabilang umano rito ang mga flight log, network ng pagpopondo mula sa mga korporasyon at mga pangalan ng mayayamang individual na may kaugnayan sa kanyang pandaigdigang mga aktibidad. Dahil dito, naniwala si Andrew na hindi simpleng pag-uusisa ang nagaganap. Para sa kanya, sistematikong naghahanap si Meghan ng impormasyong maaaring magbigay ng pinansyal at estratehikong bentahe. Ayon sa kanyang bersyon ng mga pangyayari, nakita niya ang sarili bilang pinakamahinang bahagi ng kadena ng monarkiya. Isang taong matagal nang nasa ilalim ng matinding pagsusuri ng media at iba't ibang institusyon. Dahil dito, naniniwala siyang anumang ebidensyang makakalap laban sa kanya ay maaaring gamitin bilang paraan upang magkaroon ng mas malaking impluwensya o kalayaan sa hinaharap. Sinabi pa ni Andrew na agad niyang kinuha ang folder at inutusan si Meghan na umalis sa silid habang binabalaan ito na ang pagpasok sa pribadong archive ng walang pahintulot ng naghaharing monarko ay isang seryosong paglabag sa royal protocol. Gayunman, ayon sa kanya, huli na ang lahat. Ang hindi nakikitang tunggalian sa loob ng Sandringham ay nagsimula na at ang tensyon sa pagitan ng prinsipe at ng Duchess of Sussex ay lalo pang lumalim. Nang iulat umano ni Andrew ang insidente sa kanyang ina na si Reyna Elizabeth II, hindi niya natanggap ang reaksyong inaasahan niya. Kilala ang yumaong Reyna bilang isang mahusay na tagapangalaga ng katatagan ng institusyon at nauunawaan niyang ang pagsisimula ng isang formal na investigasyon laban sa asawa ni Prince Harry ay maaaring magdulot ng malaking krisis sa imahe ng monarkiya. Ang gayong investigasyon ay maaaring lumaki ng hindi na makontrol. Agad na ilalarawan ng pandaigdigang media ang palasyo bilang mapang-api, may kinikilingan sa lahi, at labis na paranoid na maaaring sumira sa maingat na binuong imahe ng maharlikang kasal. Sa halip na magsimula ng isang lantad at pampublikong komprontasyon, pinili ni Reyna Elizabeth II ang isang tahimik ngunit maingat na planong pagpigil sa sitwasyon. Iniutos niya ang agarang pagpapalit ng mga security lock sa pribadong archive at lihim na inatasan ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagapayo na bantayang mabuti ang lahat ng administratibong kahilingan ng mag-asawang Sussex. Bawat dokumentong nais nilang tingnan
bawat schedule ng biyahe na kanilang isinusumite, at bawat pakikipag-ugnayan nila sa mga panlabas na korporasyon ay kinakailangang dumaan muna sa pribadong tanggapan ng monarko para sa pag-aproba. Unti-unting humihigpit ang kontrol sa paligid ni na Harry at Meghan. Ayon kay Prince Andrew, ang biglaang at masusing pagmamanman na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpa siya ang Sussexes na tuluyang umalis sa maharlikang pamilya makalipas lamang ang 1 taon. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang mga alegasyon. Sa ikalawang bahagi ng kanyang di umano'y na leak na dossier, iginiit ng Duke of York na matapos lumipat sina Harry at Meghan sa California, ginamit umano ng Duchess of Sussex ang impormasyong kanyang nakalap sa pamamagitan ng isang masalimuot na network ng mga third-party corporate entities. Ayon sa kanya, hindi simpleng lifestyle blog o serye ng mga dokumentaryo ang tunay na layunin ni Meghan. Sa halip, ginamit umano niya ang kanyang kaalaman tungkol sa mga lihim na pinansyal na operasyon ng palasyo upang makakuha ng mahahalagang kasunduan sa mga international na negosyante at venture capital firms sa Silicon Valley. Ipinahayag pa ni Andrew na noong unang nakipagpulong ang Sussexes sa mga executive ng Netflix at Spotify, hindi lamang sila nagmungkahi ng mga programang may kinalaman sa kawanggawa at kalusugan ng isip. Sa halip, nag-alok umano sila ng malalim na pananaw tungkol sa kung paano pinamamahalaan ng maharlikang pamilya ang kanilang mga pribadong komersyal na network sa likod ng mga saradong pinto. Sinasabi niyang ginamit ni Meghan ang kanyang kaalaman tungkol sa mga record ng kanyang panunungkulan bilang trade envoy upang ipakita sa mga malalaking korporasyon kung paano maaaring magamit ang royal status upang mapadali ang mga internasyonal na kasunduan, mabuksan ang mga diplomatikong daan, at makahikayat ng malalaking pamumuhunan sa ilalim ng pangalan ng pandaigdigang pagkakawanggawa. Ayon kay Andrew, ito umano ang tunay na dahilan kung bakit handang maglaan ng Netflix ng napakalaking kontrata sa isang production company na wala pang matatag na record ng tagumpay. Hindi raw sila bumibili ng isang kwentong parang engkanto. Ang kanilang binibili ay sensitibong impormasyong institusyonal. Pinaniniwalaan niyang nais malaman ng mga higanteng korporasyong ito kung paano napangalagaan ng House of Windsor ang napakalawak nitong yaman sa loob ng maraming henerasyon at gamitin ang kaalamang iyon upang makabuo ng isang bagong komersyal na imperyo na nakasentro sa tatak ng Sussex sa Hilagang Amerika. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, nagsimulang gumuho ang planong ito sa mga unang buwan ng 2026. Unti-unti umanong napagod ang pandaigdigang publiko sa walang katapusang mga balitang may kaugnayan sa Sussexes. Bumaba ang bilang ng manonood ng kanilang mamahaling mga proyekto at maging ang ilan sa kanilang dating mga kaibigang Hollywood A-list ay umano'y lumayo sa kanila. Habang lumiliit ang kanilang impluwensyang pinansyal sa Montecito, tumitindi rin ang presyon sa loob ng kanilang tahanan. Kinailangan umano nila ng panibagong kontrobersya upang muling makuha ang atensyon ng mundo at buhayin ang kanilang komersyal na tatak. Dito, ayon kay Andrew, muli nilang ibinaling ang kanilang pansin sa kanya. Sa kanyang pinakabagong mga pahayag, sinabi niyang may isang grupo ng mga independiyenteng mamamahayag sa Estados Unidos na nakatanggap ng isang anonymous, encrypted digital package na naglalaman ng detalyadong record ng kanyang kita sa Windsor at mga flight log mula sa kanyang panahon bilang trade envoy. Kapansin-pansin umano ang tiempo ng paglabas ng impormasyon. Lumitaw ito sa internasyonal na media kasabay ng mga protesta laban sa monarkiya sa gitna ng London.
sa panahon ng pagdiriwang ng kaarawan ng hari. Direktang inaakusahan ni Andrew ang kampo ni Meghan Markle bilang pinagmulan ng pagtagas ng impormasyon. Naniniwala siyang ginamit ang mga natitirang bahagi ng tinatawag niyang Sandringham dossier upang muling pasiklabin ang galit ng publiko laban sa kanya at magdulot ng mas malaking pinsala sa reputasyon ng monarkiya. Ayon sa kanya, ito ay isang maingat na planadong hakbang ng paghihiganti na naglalayong ipakita na kahit nasa California si Meghan, mayroon pa rin siyang kakayahang magdulot ng malaking problema sa maharlikang pamilya. Ang di umano'y lihim na labanang ito ay nagkaroon ng mabigat na epekto sa House of York. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang isang malawakang investigasyon ng Crown Prosecution Service at Metropolitan Police hinggil sa mga nakaraang aktibidad ni Prince Andrew. Hindi lamang simpleng pagsusuri ng mga lumang alegasyon ang isinasagawa. Pinalawak ng mga awtoridad ang kanilang investigasyon sa kabuuan ng kanyang 10 taong panunungkulan bilang espesyal na trade envoy ng United Kingdom. Kasama sa mga sinisiyasat na usapin ang mga alegasyon ng sexual misconduct, malawakang pandarayang pinansyal, katiwalian sa korporasyon, at iba pang seryosong paglabag. Kasabay nito, muling nabigyang pansin ang mga bagong impormasyong lumitaw mula sa tinatawag na Epstein Files na nagbukas ng panibagong diskusyon tungkol sa impluwensya ng Amerikanong sex trafficker na si Jeffrey Epstein sa ilang makapangyarihang personalidad sa Britanya. Iniulat na sinusuri rin ng Crown Prosecution Service kung may sapat na ebidensya upang sampahan si Andrew ng kasong misconduct in public office, isang mabigat na kasong kriminal na maaaring magdala ng napakahabang sentensya kung mapapatunayan. Ayon sa mga ulat, mabilis at agresibo ang naging takbo ng investigasyon. Sinasabing inaresto si Andrew ng mga senior detective sa kanyang tahanan sa Sandringham noong kanyang ika-66 na kaarawan bago kalaunang palayain habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Bagamat hindi agad isinapubliko ang naturang pangyayari, malinaw na malaki ang epekto nito sa loob ng institusyon ng monarkiya. Ginagamit umano ng mga investigador ang mga bagong natuklasang dokumentong pinansyal na may kaugnayan sa isang lihim na pinagmumulan ng kita na umano'y tumulong kay Andrew na mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay sa Royal Lodge sa kabila ng kawalan ng opisyal na sweldo bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Isang tanong ang bumabagabag sa marami. Saan nanggaling ang mga dokumentong ito? Para kay Prince Andrew, iisa lamang ang posibleng pinagmulan. Naniniwala siyang ang detalyadong impormasyong nasa kamay ng mga awtoridad ay mula mismo sa mga dokumentong kinuhanan ng larawan sa archive room ng Sandringham noong 2019. Ayon sa kanyang pananaw, hindi lamang ipinasa sa media ang impormasyon. Sa halip, idinaan umano ito sa mga international na legal team at mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng mga hindi pinangalanang tagapamagitan. Kung totoo man ang kanyang teorya, ito umano ang naging pinakamatinding dagok sa kanya. Dahil sa pagpasok ng mga dokumento sa kamay ng mga investigador, nawalan siya ng anumang natitirang proteksyong institusyonal. Hindi na umano siya kayang protektahan ng hari sa pamamagitan ng mga pribadong kasunduan o espesyal na pabor. Dahil ang anumang pakikialam sa isang aktibong investigasyong kriminal ay maaaring magdulot ng malubhang krisis sa konstitusyon at makasira sa kredibilidad ng korona. Dahil dito, natagpuan ni Andrew ang kanyang sarili na halos nag-iisa, nakalantad sa publiko, at nahaharap sa posibilidad ng isang mataas na profil na paglilitis na maaring maglantad ng ilan sa mga pinakamadilim na lihim pinansyal na may kaugnayan sa monarkiya ng Britanya. Samantala, ang mga bagong alegasyong ito
ay nagdulot din ng matinding epekto sa larangang pampolitika ng United Kingdom. Sa loob ng maraming buwan, tahimik na isinusulong ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ang isang kumpidensyal na programang tinatawag na Project Thaw. Layunin ng proyektong ito na unti-unting ibalik si Prince Harry sa isang limitadong pampublikong tungkulin sa United Kingdom habang pinananatiling hiwalay ang kanyang mga komersyal na gawain sa Hollywood mula sa pangunahing operasyon ng corona. Ngunit ayon sa mga ulat, nang makarating sa tanggapan ng punong ministro ang mga bagong alegasyon ni Prince Andrew tungkol sa diumanoy Sandringham Intelligence Mission ni Meghan Markle. Agad na natigil ang momentum ng proyektong ito at muling lumala ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang panig ng institusyon. Ganap nang naglaho ang anumang pagnanais ng pamahalaan ng Britanya na muling makipag-ugnayan sa Sussexes. Para sa gobyerno, napakalaking panganib ang makisangkot sa isang mag-asawang inaakusahan ng isang nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya na umano'y nagsagawa ng independiyenteng operasyon ng pangangalap ng impormasyong pangkorporasyon mula mismo sa loob ng mga ligtas na tirahan ng Estado. Ang posibilidad ng mga susunod pang pagtagas ng impormasyon, pagsubaybay sa mga korporasyon, at hindi inaasahang paglalabas ng sensitibong datos pinansyal ay naging dahilan upang ituring ng ilang sektor ng British Civil Service ang Duchess of Sussex bilang isang napakasensitibong usapin. Sinamantala umano ni Prince William ang lumalaking pangamba sa politika upang magpatupad ng isang matatag at permanenteng institusyonal na pagtutol. Ayon sa mga ulat, malinaw niyang ipinabatid sa gabinete at sa pribadong tanggapan ng hari na anumang pagtatangkang ibalik si Prince Harry sa isang opisyal na tungkulin o bigyan ng espesyal na access sa mga institusyon ng korona ay haharap sa mariing pagtutol mula sa kanyang kampo. Para kay William, ang issue ng Sussexes ay hindi na simpleng sigalot ng pamilya. Sa halip, ito ay isang pangmatagalang hamon na maaring makaapekto sa katatagan ng institusyon. Dahil dito, tuluyan nang isinara ang mga pintuan para sa anumang ganap na pagbabalik ni Harry at Meghan sa sentro ng buhay maharlika. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga pahayag ni Prince Andrew. Sa ikatlong bahagi ng kanyang diumanoy sensitibong legal briefing, naglabas siya ng isa pang seryosong alegasyon laban kay Meghan Markle. Ayon sa kanya, ilang linggo lamang matapos ang kanilang maharlikang kasal noong tag-init ng 2018, nilapitan siya umano ni Meghan sa isang pribadong pagtitipon sa Windsor Castle upang talakayin ang isang lihim na proyektong pangnegosyo. Sinabi ni Andrew na nais umano ni Meghan na samantalahin ang kanyang malawak na koneksyon sa mayayamang negosyante sa gitnang silangan at Asya upang makakuha ng malaking pribadong pondo para sa isang bagong charitable foundation na balak nitong ilunsad nang hiwalay sa kontrol ng Buckingham Palace. Ayon sa kanyang bersyon ng pangyayari, nag-alok umano si Meghan ng isang kapaki-pakinabang na kasunduan. Kapalit ng pagpapakilala sa kanya sa mga potensyal na mamumuhunan, gagamitin umano niya ang kanyang pandaigdigang kasikatan upang mapabuti ang imahe ng House of York. Ipinangako raw niya na tutulungan niyang makita ng publiko sina Andrew at ang kanyang mga anak na sina Princess Beatrice at Princess Eugenie bilang mga makabago at mahalagang bahagi ng hinaharap ng maharlikang pamilya. Sa ganitong paraan, maiiwasan umano nila ang lumalawak na negatibong pagtingin ng media na nagsisimula ng mabuo laban kay Andrew. Gayunpaman, sinabi ng Duke of York na agad niyang tinanggihan ang alok. Para sa kanya, ang paggamit ng pribadong internasyonal na pondo para sa isang independenteng proyekto ay salungat sa mga patakarang umiiral sa ilalim ng sovereign grant.
Iginiit niyang binalaan niya si Meghan na kung malalaman ito ni Reyna Elizabeth II, maaari itong magresulta sa agarang pagkawala ng kanilang posisyon sa loob ng pamilya. Ayon kay Andrew, ang pagtangging iyon ang naging simula ng kanilang hidwaan. Naniniwala siyang hindi natanggap ni Meghan ang kanyang desisyon at mula noon ay nagbago ang kanilang relasyon mula sa posibleng kooperasyon tungo sa ganap na tunggalian. Inakusahan pa niya ang Duchess of Sussex na ginamit ang kanyang impluwensya sa media, mga panayam sa Amerika at iba pang digital platform upang unti-unting ilantad ang kanyang mga pribadong usapin at sirain ang kanyang reputasyon sa publiko. Samantala, hindi naman nanatiling tahimik ang kampo ni Meghan Markle. Habang lumalala ang mga alegasyon, agad na tumugon ang kanyang legal team sa Washington sa pamamagitan ng isang matinding pahayag na mariing tumatanggi sa lahat ng nilalaman ng dosye ni Andrew. Tinawag nila ang mga paratang bilang isang desperado, hindi makatotohanan at gawa-gawang kampanya upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga kasalukuyang legal na problemang kinakaharap ng Duke of York. Ngunit ayon sa ilang ulat, hindi lamang simpleng pagtanggi ang naging tugon ng kampo ni Meghan. Sinasabing nagpadala rin ang kanyang mga abogado ng isang mabigat na babala sa pribadong tanggapan ni Haring Charles III. Ayon sa mga mapagkukunan, ipinaabot umano nila na kung hindi titigil si Andrew sa paglalabas ng mga alegasyon, maaaring maglabas ang kanilang panig ng mga bagong video at pribadong komunikasyon na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng monarkiya. May mga pahayag ding nagsasabing hawak umano ng kampo ni Meghan ang mga impormasyon na maaaring magpakita na may ilang matataas na personalidad sa loob ng maharlikang pamilya na may kaalaman sa ilang kontrobersyal na usaping pinansyal bago pa man ito lumabas sa mga investigasyon ng media. Dahil dito, lalo pang tumindi ang tensyon. Para sa ilang tagamasid, ang sigalot ay hindi na simpleng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Ito ay naging isang uri ng makabagong digmaang pang-impormasyon kung saan ginagamit ang media, legal na aksyon at pampublikong opinyon bilang mga sandata. Ayon sa mga ulat, malinaw na ipinapakita ng kampo ng Sussexes na handa silang ipagtanggol ang kanilang pangalan at tatak sa anumang paraan. Sa kabilang banda, patuloy namang ipinaglalaban ni Andrew ang kanyang version ng mga pangyayari habang lumalawak ang mga legal na hamong kanyang kinakaharap. Sa kasalukuyan, si Prince Andrew ay nahaharap sa lalong tumitinding pagsisiyasat. Sa halip na makakuha ng suporta mula sa maharlikang pamilya, ang kanyang mga hakbang ay tila nagdulot ng higit pang paglayo mula kina Haring Charles at Prince William. Habang patuloy na humihigpit ang investigasyon sa kanyang mga pinansyal na aktibidad, lumilitaw na pinili ng institusyon na protektahan ang pangunahing linya ng pagmamana ng trono kaysa ilaan ang sarili sa pagtatanggol sa Duke of York. Sa isang pribadong pahayag na iniulat ng ilang mapagkukunan, sinabi umano ni Andrew na si Meghan Markle ay hindi lamang nagtagumpay sa laban para sa opinyon ng publiko. Para sa kanya, binago rin nito ang paraan ng pagharap ng monarkiya sa panahon ng digital na komunikasyon. Naniniwala siyang pumasok si Meghan sa 1,000 taong gulang na institusyon na may pag-iisip ng isang estratehistang pangkorporasyon na tukoy ang mga kahinaan nito at ginamit ang mga iyon upang bumuo ng isang makapangyarihang pandaigdigang tatak na mahirap kontrolin ng tradisyonal na sistema ng monarkiya. Sa kanyang pananaw, ang mga larawang di umano'y kinunan sa Sandringham noong 2019 ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Isang tahimik
Nabakas ng digital na impormasyon na kalaunay nagdala sa kanya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Habang nagpapatuloy ang mga kontrobersya, nananatiling nakatutok ang mundo sa alitan sa pagitan ng Duke of York at ng Duchess of Sussex. Anuman ang katotohanan, malinaw na ang sigalot na ito ay naglantad ng malalalim na tensyon sa loob ng isa sa pinakamatandang institusyon sa mundo. Sa ngayon, nananatili pa rin ang korona sa ulo ni Haring Charles III. Ngunit para sa maraming tagamasid, ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa kapangyarihan, impluwensya, at pagbabago sa makabagong panahon ng monarkiya.